Yo, what's up guys? For the longest time hindi ako nakagawa ng video sa YouTube, and then eto meron tayong experiment na ginawa for the sake of replacing the board of the JBL na amplifier, powered amplifier. Nahirapan ako sa class D module niya, parang may problema sa input side. I really don't know. And I want to change na lang yung main amp niya. Ang problema ko talaga in the first place is yung class D is naka H bridge, tapos yung isa pang problema ko is yung supply niya. Ito dalawa lang yung pa 089 AC, yun lang, hindi siya center tap na yung normal na ginagawa natin. Now credit to Sir Arnel Rabang, our everybody's mentor, yung isang tao na tinitingala ko talaga in terms of sa electronics. And shout out po sa iyo, sir, and to all the friends that help me grow to know this stuff. Shout out, sir. Ito yung may post kasi siya, and may nakita akong single supply na amplifier, kaso yung problema is ano lang yata yun, 70. Now we have this amplifier. Kung hati naman natin yung 89, nasa 40 plus or something, di ba? So basically parang integrated lang talaga siya. Now kung split, kung rail to rail, ito naman yung talaga yung mariread mo sa mga ganitong supply, with respect to center tap, kaya naging 40 or 55 or something, kasi yung common yun yung na ano talaga natin. Now I have this why not i-try ko yung technique ni Sir Arnel na i-modify using resistors lang. So 5 resistors lang na-add ko dito, and so far naging stable siya so far. And yung ginawa ko is yung rail to rail, positive rail at negative rail, yung input mismo ng LTP, naka mirror LTP to So yung naka connected na base mirror input ng amplifier is yun yung wait, I'll get ball pen. Wala tayong ball pen. I need a ball pen. Anyway, wala talagang ball pen. Anyway, yung input niya is nilagyan ko ng bali kung sa voltage divider sa farm rail, top rail to negative rail to low rail. Meron siyang resistor 100k, then isa pang 100k. So yung center or divided voltage nila is nilagay ko sa LTP ng input ni amplifier. So magkabila sa positive at negative. Now nagtest ako kanina, yung isang channel lang. First attempt ko is nag-follow ako sa style ng tapping. So yung tapping nung sa schematic na nakita ko is yung ground is supposed to be the lowest end. I really don't know why it works, but hindi naman talaga ako ganun ka-expert sa mga single rail, kasi kahit di ba? Yung basic lang naman talaga tayo, more on repair tayo, hindi naman tayo sa designing. Now yung nakita ko na dito sa negative rail yung ground niya, tsaka sa center is yung output mismo ng amplifier. Now hindi siya gumagana, tsaka yung input ground dun ko rin nilagay sa negative. Yun yung sa schematic. Yung nag-venture ako na ilagay siya sa original niyang nasa center ng capacitor. Ito yan, nilagay ko ditong ground uli, and then output ng amplifier gumana. Ang problema by time is ito yung peak to peak ng waveform, ito naman yung ground, yung center is paunti-unti siyang pababa.
Yan, ganun. Tapos pag may load, babalik naman center. So there's a problem, ano siya, bumababa siya yung waveform. Pero pag may load, ganun, babalik naman siya. Now, kung sabi ko, pag gumano naman yung problema is mag-bridge ko na lang yung amplifier. Nag-bridge ako. So nung nag-bridge ako, pareho na sila. Wala na akong reference sa ground. So itong problema dito, it can be drift, or ito yung masisira yung capacitor. Parang meron din kasi ako nakita naka-center yung capacitor sa mga old QC design. Mostly ito yung nasisira, yung capacitor output na talaga. Now, ay center tap. Now, naka-bridge tayo. So hindi na natin issue yan. Maybe in the future. Nag-bridge ako, pag bumaba siya dito, bababa, tataas yung kabila. Now, yung nangyari is hindi na, nag-stable siya, yan. Kahit may load yan, ito yung output niya with reference to ground, naka-invert. Tsaka ito, yun naman yung output niya. So, nakagawa tayo ng 400 watts, around 56 VRMS sa 89 volts. So drop is not a read, so most probably nag-drop yan. So ayun, successful. And yung ano na lang yung problema ko is kung kaya bang tumagal sa ganito yung capacitor. I really don't know. All I know is nag-work siya. And hindi naman kasi ito yung typical na grounded bridge na ginagawa ko Hindi yung ganito. Iba din nitong approach. Kay Sir Arnel to nakita ko lang to kay Sir Arnel. Once again, thank you sir. And credits to you for all of this. Tsaka itong ginawa kong bridging, ang problema ko din is yung pag wala tong potentiometer, yung ganito yung normal. Kung normally follow mo lang yung yung feedback resistor ng kabila, tapos lagay mo dito sa feedback, negative feedback output to negative feedback na this is same value. Ito unbalance, kaya naisipan ko lagyan ko na lang ng volume para ayan. So ipag volume ko yan. Pipitin ko yan to balance. Ayun. Now kahit may load, ayun siya, stable siya. So solve na yung problem. So yung next approach ko nito is gagawa ko ng single rail fixed bridge na amplifier at ilalagay ko sa dun. Ayan. Meron nakagawa tayo ng 400 watts. So by ano lang kasi ito 8 ohms load. So gagawin ko na lang siguro 1 pair, apat lang, 8 kasi ito 2 pairs per channel. So 1 pair, apat lang yung gagawin ko. At saka kung hindi kakayanin, mag MJL na lang, diba? Ayun. So that's it guys. Sana naintindihan yung sinasabi ko dito. And nga pa yung input ng yung channel 2 is naka-ground. Channel 1 yung input. Output ng channel 1 feedback, negative feedback to negative feedback ng channel 2 na naka-ground. Yan. So old school na bridging circuit design with a single rail. Yan, single rail. Okay, so thank you guys. And yung mga taga Cebu na mga kilala natin dito, and you can also come by or drop by sa store. Meron na tayong sticker ng Feeder Dito Tech YouTube channel. Pwede kayong humingi, sabihin nyo lang sa mga tindero, mga kaibigan natin yan, and just ask and they will just give you. Okay, thank you guys, and thank you for watching. Bye bye.